Bagyong Domeng patuloy na lumalakas sa Philippine Sea. Posibleng maging ganap na typhoon sa loob ng 24 oras. Malawakang pag-ulan ay posibleng maranasan naman sa kanlurang bahagi ng bansang Pilipinas at bantayan ang posibleng pagtaas ng alon at masungit na karagatan. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ang update ng Bagyong Domeng ngayong araw ng Sabado, May 31, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Mga kababayan, batay sa pinakahuling advisory ng Pag-asa, ang sentro ng Tropical Storm Domeng o Bagyong Domeng ay namataan sa layong 1,120 km silangan ng Central Luzon. Sa kasalukuyan, taglay nito ang maximum sustained wind na 85 km per hour at mayroong pagbugso na umaabot ng 105 km per hour. At habang sinusuri natin ang satellite imagery, makikita natin lalo pang nagiging organisado ang sirkulasyon ng bagyo. May lumalalim na rin na thunderstorm malapit sa sentro nito. Isang malinaw na senyales na patuloy pa itong lumalakas. Sa kasalukuyang galaw ng bagyo, sa ngayon ang Bagyong Domeng ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. At ito ngayon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating forecast. Mga kababayan, pag-usapan natin ang mas detalyadong magiging direksyon ng bagyo sa mga susunod na araw. Sa loob ng 24 oras, patuloy nakikilos ang Bagyong Domeng pahilagang kanluran o northwestward habang nasa bukas na bahagi ng Philippine Sea. Ibig sabihin, mula sa silangan ng Central Luzon, unti-unti itong gagalaw pataas patungo sa direksyon ng water east of Northern Luzon. Gayunpaman, sa ngayon, wala pa rin direktang sinyalis ng landfall sa alimang bahagi ng ating bansa. Ngunit mga kababayan, mahalagang tandaan kahit hindi direktang tumama ang bagyo sa kalupaan ng ating bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malawakang epekto dito sa ating bansa. At ito ay dahil sa tinatawag nating habagat enhancement. Habang lumalakas ang Bagyong Domeng, mas humihigop ito ng moisture o mainit na namamasang hangin mula sa West Philippine Sea. Kapag nangyari ito, lalong lumalakas ang southwest monsoon o hanging abagat. At ito ngayon ang pangunahing weather threat natin ngayon darating na weekend. Sa Sabado ng gabi hanggang Linggo, dito natin inasahan ang pinakamalakas na estado ng bagyo. Batay sa forecast model, posibleng maging isang ganap na typhoon ang Bagyong Domeng sa panahong ito. At habang lumalakas ito, mas lalaki rin ang wind field nito mga kababayan. Ibig sabihin, kahit malayo ang sentro, mas malawak ang magiging epekto ng hanging ulan at alon sa ating bansa dito sa bandang Luzon Seaboard. Kaya naman mga kababayan, sa forecast track ngayon, inaasahang kikilos ang Bagyong Domeng pahilagang kanluran hanggang hilaga habang nasa silangan ng Northern Luzon at posibleng pinakamalapit nitong approach ay sa lugar ng Batanes, Babuyan Island, hilagang bahagi ng Cagayan. Ngunit ayon sa Pag-asa, mas mababa pa rin ang tsansa ng direktang paglandfall nito. Gayunpaman, hindi pa rin ito tuluyang inaalis sa forecast dahil maari pa rin magbago ang galaw ng bagyo anumang oras. Kaya naman mga kababayan, pagkatapos ng linggo, inaasahang magsisimula na ring mag-recurve o lumiko pahilaga ang Bagyong Domeng. Ibig sabihin, sa halip na tumama ito sa ating bansa o dito sa kalupaan ng Pilipinas, unti-unti nitong gagalaw pataas patungo sa Southern Japan. At kung mapapatuloy ang forecast trend, inaasahang lalabas na ang Bagyong Domeng sa ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes o kaya naman June 1. Ngayon ang tanong, bakit patuloy pang lalakas ang Bagyong Domeng? Patuloy na lumalakas ang Bagyong Domeng dahil napakaganda ng environmental condition sa Philippine Sea sa ngayon. Una, mainit ang karagatan, mababa ang wind shear at mataas ang ocean heat content nito. Maganda ang upper level outflow para umabot sa 30 degrees Celsius ang sea surface at temperature sa paligid ng bagyo. At kapag mainit ang dagat, mga kababayan, alam nyo ba na mas maraming enerhiya ang nakukuha ng bagyo? Kaya ito ang dahilan kung bakit mabilis ang intensification nito o paglakas nito bilang isang typhoon sa darating na weekend o kaya naman sa Lunes. Kaya naman narito ang mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa pinalakas na hanging habagat. Inaasahang makaranas ng mas malalakas na pag-ulan ang lugar ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Pangasinan, Ilocos Region at Palawan. Posibleng maranasan nito ang epekto ang flash flood, landslide, urban flooding at river swelling, lalo na kapag nagtuloy-tuloy ang hanging habagat rains. Mga lugar na makakaranas din ng malalakas na pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang bukas ng linggo. Inasahan ang strong to gale force gas sa most of Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Mindanao.
Posibleng maranasan dyan ang natutumbang puno, power interruption at delikadong paglalayag, lalo na sa mga coastal at upland areas. Kaya naman ang lagay ng karagatan habang lumalakas ang bagyong Doming, inasahan din na magiging masungit ang karagatan sa silangang bahagi ng bansa. Posibleng umabot ang alon hanggang 2.5 metro ang taas sa bandang Eastern Samar at 2 metro naman ang taas ng alon sa bandang Batanes, Cagayan at Aurora, Surigao at iba pang Eastern Seaboard. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na bangka. Ganon din ang ating mga kababayang mangingisda na mag-ingat kung maari ay umiwas muna sa paglalayag sa mga panahong ito. Kaya naman patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan sa ating safety reminders, maghanda sa posibleng malalakas sa pag-ulan na maranasan sa inyong lugar. Iwasang tumawid sa mga baha at bantayan ang official update ng ating weather forecast at siguraduhin magkaroon ng emergency kit. I-charge ang inyong communication device at maging alerto sa landslide at flash flood prone areas. I-secure ang mga gamit sa coastal communities. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 1 and 2. I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help, cometh from the Lord. Mga kababayan, sa bawat unos at bagyo ng buhay, may mga pagkakataong tila napakalakas ng ating kinakaharap. Ngunit tulad ng paalala ng ating Panginoon, may tulong na dumarating sa tamang panahon. Kaya sa gitna ng bagyo, manatili tayong kalmado, handa at may pananampalataya. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghihanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe para sa mabilis at detalyadong weather updates dito lamang sa PNN. Muli, ito ang PNN. Magkita-kita tayo sa susunod na Ulat Panahon.